Makakwentuhan po natin ngayon pong Labor Day, Mayo 1. Walang din ito pa ang Pangulo po ng Federation of Free Workers, Attorney Sunny Matula. Attorney Matula, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning, sir. Super Radio DZBB Special Coverage. Ayun. Po sa milyon-milyon ninyong taga-subaybay. Attorney Matula, ang inyong grupo, ano bang magiging aktibidad ngayon pong Labor Day? May nagsisimula na po yung ating General Assembly diyan po sa may bandang Welcome Rotonda sa umagang ito. Opo. At siyempre sa iba't ibang bahagi ng bansa ay mayroon ding inisyatiba ang Nagkaisa Labor Coalition na kasama sa National Wage Coalition. Kasama rin po natin dito ang Trade Union Congress of the Philippines, ang Buklurang Manggagawang Pilipino, ang Kilusang Mayo 1, at ang mga iba-ibang mga independent unions at mga civil society group na sumusuporta sa ating pagsirebrar. At siyempre hindi lang pagsirebrar, pag-protesta rin sa mga hindi na-address na mga issue ng mga manggagawa. Ano bang mga karaigan ng tampok ngayon pong Labor Day, ngayon taon 2026? Kaya ako natanong yan, Attorney Matula, kasi kanina may pinarinig kaming mga tinig ng aming mga nakausap ngayong Labor Day. Ano ba gusto ninyo? Taas sweldo o magawan ng paraan na mapamura yung mga bilihin, pati na ho yung mga binabayaran natin serbisyo, lalo na kuryente, o pareho. Yung iba, okay naman sa kanila basta okay sa kanila, ibig sabihin, okay na hindi na itaas ang sweldo, basta gawan ng paraan na yung, lalo na ngayon, lahat ng sweldo, yung karamihan yata, yung sweldo ngayon nitong katapusan ng Abril, ibinayad po sa Meralco . Ano sa inyong palagay? Ano ba ang sentimiento tungkol dito ng inyong mga nakakausap na mga uri magagawa, Attorney Matula? Yung mga nakausap natin na mga manggagawa, nakasangla na po yung kabilang mga ATM at yung kanilang mga lubog na yung iba sa utang. Kaya yung priority nila sa kasalukuyan ay ang pag-asa na dapat tumaas ang sahod ng mga manggagawa sapagkat pinaasa na sila itong nakaraang 2 taon. Noong 2024, ipinasa na po sa Senado yung 100 wage increase daily nationwide. At yung 2025 ay ipinasa na rin sa House yung 200 pesos nationwide. Kaya 100 to 200 na yung inaasahan ng mga manggagawa pero hindi nangyayari. Ay lalo na po ngayon na yung impact ng giyera sa gitnang silangan ay mas lalong nagpapalubo po ng mga presyo. Narinig ko yung presyo kanina na binabanggit ng ating mga reporter. Kaya po ang sahod yung una. At siyempre pangalawa, para at least at tumaas-taas naman yung kasalukuyang sahod ng ating mga manggagawa, dapat mas mataas ang mabili nila. No? Kaya dapat pababain po ang presyo ng unang-una itong produkto ng langis. Ano? Kaya although welcome po natin yung pagtanggal sa excise tax sa LPG at saka sa kerosene, pero palagay ko dapat ang presidente naman ng Pilipinas ay isama na lahat ng produktong petrolyo. At siyempre yung expanded value added tax na ini-impose sa mga produktong petrolyo na dumoble o triniple ang kita ng gobyerno. At siyempre palagay ko kumita rin yung mga kompanya ng petrolyo. So dapat i-regulate din itong presyo ng langis sa kasalukuyan. Habang nasasalita ka kasi, Attorney Matula, nakikita ko itong video, yung mga manggagawa sa pabrika, ito, pina-flash namin sa aming radyo na TV pa, na o-observe ko, ito yung mga sektor na hindi pa man nakukuha ang sweldo, meron ng buwis na binabayaran. Ibig sabihin, yung sweldo nila, bawas na ng buwis. Pero sa katunayan, yung buwis sa kanila binabayaran na pupunta sa gobyerno, bihira ho nilang maramdaman sa mga pagkakataong tulad po na may krisis tayo. Sa madaling salita, wala hong sapat na ayudang nakakamit sa kanila. Sa iba siguro meron. Ano sa tingin niyo, anong nararapat? Anong dapat na maging fair treatment naman sa mga manggagawa, Attorney Matula? Yan, dapat i-reforma talaga yung income tax process natin sa Pilipinas na gawin itong mas progresibo. Ang mga manggagawa, maski
wala pa, no? Sa tama yung sinabi niyo na hindi pa nila natanggap yung sahod nila, kinakaltasan na, ano, lalo na yung mga 258,000 above na mga sahod. Kaya isang panukala ng kilusang paggawa ay dapat taasan yung exemption sa income tax natin. So kung tinitingnan natin na ginagarantiyahan ng Constitution yung tinatawag natin na kabubuhay na sahod o living wage, ay sabi ni dating yung Secretary Fernia, mga 42,000 a month, no? O mga 1,200 plus, sabi bawat araw dapat sakurin ng mga manggagawa, sabi ng ibon. So kung gano'n ay dapat yung below ng living wage na sinasahod ng mga manggagawa ay hindi na sila itatax. Kaya may proposal dyan yung trade union Congress party, si Congressman Mendoza, na yung mga kumikita ng below 50,000 pesos a month ay dapat wag na pong buhisan. So yun naman po ay napaka-importante kasi parang dagdag na kwantin yun parang dagdag sahod sa payroll, no? Ng mga manggagawa kung hindi unang kinakaltas yung income tax nila. Ang alam ko may panukalang batas na dyan. Hindi ko lang, siguro alamin ko mamaya kung naging estado niyan dahil hindi po talagang gusto mangyari. Itaas yung pong i-exempt o wag nang singilin ng income tax na batayan sa sweldo kada buwan. Panghuli siguro, Attorney Matula, ngayon pong pagdiriwag na ito ng Labor Day, tulad ng akin natatanong ho sa inyo tuwing Labor Day, kasi habang pinag-uusapan ito, lalong parami ng parami. Ang pinatutungkulan ko, yung pong mga gumagamit ng manpower agency. Salip na direktang kumuha ng mga empleyado, kumukuha sa tulong ng manpower agency na mukhang sa tingin ng ilang mga manggagawa ay naaabuso ho sila eh. Anong sitwasyon nito? Ano ang katayuan po nito mga panawagang ito ng mga gusto talaga magtrabaho pero kinakailangan dumaan daw sa manpower agency? Bumibili sila ng lakas pagawa sa mga cooperative supplier o hindi kaya sa mga labor manpower agency, ano? Kaya yung mga dito ay hindi sila kinikilala mga empleyado ng mga malalaking kompanya, pero ang tinatrabaho nila ay necessary and desirable to the usual business of the company. Palagay ko naman itong contractual ay naging paboritong kapina ng ating mga malalaking kompanya na dapat sawatain po ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga inspeksyon na ginagawa, no? Na dapat gawin. Marami po kami ka-only na mga kompanya na pinapa-inspect dito sa Metro Manila, sa labas ng Metro Manila, at tayo po ay successful sa maraming mga regularization issue, no? Na pagkakalam ko doon sa Palawan ay 500 pesos na mga manggagawa na regular, no? Dahil sa inspeksyon ng DOLE. Okay na naman daw sana. Kaya lang, napaka-prone sa abuso. Minsan hindi sapat ang pinapaswel. Lalo yung mga benepisyo. Yung mga bonus na parang hindi ho nila kompleto nakukuha. Sa madaling salita, may mga ginagawa na maaari mga paglabag na nangyayari sa ganitong sistema ho ng pag-e-empleyo. Tama po kayo. Kaya kinakailangan po kasamang uli yung inspection. Alright. May visitorial power po yung Department of Labor and Employment at palagay ko ay dapat paigtingin nila. Okay. Anyway, Attorney, Matula, magkabalita na ulit at mahaba pa naman itong araw nito ng paggawa at sa ilang mga mahalagang anunsyo ay magkausap ulit tayo. Thank you, Attorney Sunny Matula, sa ulitin po, sir. Thank you po. Maraming salamat ka ulit. Mabuhay po kayo. Kayo din po. Mga kapuso, Attorney Sunny Matula, Pangulo po, Presidente ng Federation of Free Workers, ang inyo pong napakinggan.